خاص خاص جمل jamal kalima kalimat. Mga salitang magkakahawig ang tono pero magkaiba ang ibig sabihin. Halika, pag-usapan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, pag-uusapan natin ang mga salita na may pagkakahawig ang kanilang mga tono pero ang kanilang ibig sabihin ay magkaiba. Halika, pag-usapan natin. Uunahin na natin ang mga salitang jamal at jamal. Ang jamal ay kamelyo, ang jamal ay kagandahan. Ngayon, kapag isinulat natin sila sa ating pagsusulat, parehas na parehas yung kanilang mga spelling. Pero ang kanilang mga beat or syllables o kanilang mga tono ay magkaiba. Kahit na parehas natin silang isusulat sa ating pagsusulat, pero ang kanilang mga beat or tono ay magkaiba. Yung isa is, kung manonotice nyo, ay long vowel at yung isa ay short vowel. So uulitin ko ang pagbabasa sa kanila. Yung isa is jamal at yung isa is jamal. Yung isa ay camel at yung isa ay kagandahan. Okay, for example, magbibigay ako ng mga salita. Okay, for example, jamalik طبيعي. الجمل هو سفينة الصحراء. الجمل هو سفينة الصحراء. At ang susunod ay ang mga salitang khas at saka khas. Khas and khas. So kung makikita nyo ang kanilang mga spelling sa pagsinulat natin sila sa ating pagsusulat, ay pag transfer natin yung spelling nila sa ating pagsusulat ay magkaparehas. Pero ang kanilang mga tono or ang pagbabasa sa kanila ay magkaiba. Tulad nung sa una na binigyan natin ng example. So ganito yan. Khas, khas is lettuce at yung khas ay private or special. Okay, for example, كثر الخس بالسلطة. كثر الخس بالسلطة. Okay, sa kabila naman, for example, هذا مدرسة خاص. هذا مدرسة خاص. Sa next naman ay ذهب and ذهب. Ang ذهب ay ginto or gold. Ang ذهب ay yung pag-alis or parang departure. Yun yung ذهب. Okay, for example, أبغى أشتري ذهب. أبغى أشتري ذهب. Okay, for example, بكرة رحلتي الساعة 8. أذهب من البيت الساعة 6. Okay, nakuha mo ba? Ang ذهب ay gold at ang ذهب ay yung pag-alis or departure. Okay, ang next example naman natin ay ang kalima at saka kalimat. Kalima and then kalimat. Okay, ang dalawang word na to ay magkaparehas lang. Pero ang kanilang pagkakaiba, ang isa sa kanila ay singular at saka ang isa ay plural. So ganito, ang kalima ay singular. Pag sinabi mong kalima, salita. Pag sinabi mong kalimat, kalimat ay mga salita. So higit sa isa. So dito sa huling salita natin ay hindi na ako magbibigay ng halimbawa po or example kasi magkaparehas din naman sila, kalima at kalimat. So ang dapat nyo lang tandaan ay kung saan yung singular at saka saan yung plural. So hanggang dito na lamang ang videong to. I hope na nakatulong sa inyo ang videong ito. At kung gusto mong matuto ng Arabic, gusto mo ang mga ganitong topic, i-follow mo lang ang aking TikTok account, ang aking Facebook account, at ang aking YouTube account. Sa aking YouTube account, ilalagay ko sa video ito ang aking YouTube at pumunta kayo doon at doon ang kompletong, doon ako nag-update ng mga ina-update ko or mga long video ko dito sa TikTok. And don't forget to subscribe na rin para updated ka sa mga latest video natin. Shukran, umas salama.